Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Nagsanib puwersa ang Philippine Drug Enforcement Agency at ang Bureau of Jail Management and Penology para paigtingin ang laban sa drug trafficking. Naglagda ng kasunduan ang dalawang ahensya na magpapabilis sa pagpapalitan ng mga personal na datos ng mga naarestong dayuhan na kasalukuyang nakakulong sa iba't ibang bilangguan. Sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, inaasahan na magiging hakbang ito para pigilan ang kilos ng drug trafficking. Ikinagalak ni Light Rail Transit Authority o LRTA Administrator Attorney Hernando Cabrera ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero sa LRT2 matapos iangat ang COVID-19 health emergency sa bansa. Tinatayang nasa higit 109,000 pasahero ang naitala kahapon. Mas mataas kumpara sa bilang noong Marso na may halos 108,000 lang nito. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pagpapaalala ng LRTA na sundan ang mga patakaran para sa ligtas na biyahe. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Migrant Workers o DMW, mas posible ang pagkakataon ng mga overseas Filipino workers o OFW upang makapagrehistro ng Philippine Identification System o PhilSys-ID. Layon ng pakikipag-ugnayan ng dalawang ahensya na magpadali ang pagrerehistro ng mga OFW na mauuwi at umaalis ng bansa sa pamamagitan ng co-location sites na nagbigay ng isang maginhawang plataporma para sa mga OFW. Sa tulong nito, maaari nang magrehistro para sa PhilSys, ma-access ang ePhil-ID, humingi ng tulong mula sa itinalagang tauhan mula sa parehong PSA at DMW, at makakuha ng impormasyon, materyales na nauukol sa PhilSys. Kami ang boses para sa pagbabago. Patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa mga pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nakipagtulungan sa WHO sa paglunsad ng Immunization Summit 2023. PNP Task Force mangangasiwa sa seguridad ng FIBA World Cup. PBBM pinaghahandaan ng tulong sa mga Pilipinong apektado sa nagaganap na sunog sa Hawaii. DTI naglabas ng mga alternatibong solusyon hinggil sa issue sa presyo ng bigas. Polling places para sa mga botanteng biktima ng pananalasa ng bagyo inihahanda na. Rain or shine nakamit ang unang Jones Cup title. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Sumailalim ang 50 mangingisda na kalahok sa entrepreneurial mind setting at financial literacy training sa San Fernando, La Union ngayong araw. Layunin ng pagsasanay na turuan ang mga mangingisda sa iba't ibang mga aspeto ng pangkabuhayan upang malinang ang kanilang mga kapasidad sa pagnenegosyo. Kabilang rin sa pagsasanay ang pagturo ng tamang proseso ng paggawa ng chips, packaging at marketing ng vegetable chips production. Nais ng local government unit ng La Union na mapabuti at mapaunlad ang mga aktibidad ng agri-fishery enterprise ng lungsod. Sa gitna ng kasalukuyang sunog sa Hawaii, inilahad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na handa ang gobyerno at ang consulate sa Honolulu na tumulong sa mga Pilipino na apektado ng insidente. Kasalukuyan namang sinusuri ng Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers ang bilang ng mga Pilipinong apektado sa sunog. Hinikayat naman ng Pangulo na makipag-ugnayan sa emergency hotline at email address ng pamahalaan. Lumikha ang Philippine National Police o PNP ng isang espesyal na task force na mangangasiwa sa kaayusan ng lahat
para sa inaabangang 2023 FIBA World Cup na magsisimula sa 25 ng Oktubre hanggang 10 ng Setyembre. Itinalaga ni Police Lieutenant General Michael John Dubria bilang Commander ng Security Task Force o STF na inaasahang magpatupad ng komprehensibong security plan upang pangalagaan ang kapakanan ng lahat ng manonood, atleta at mga opisyal na kalahok sa presteryosong larong palakasan. Inaasahan ng libu-libong mga manonood para sa kompetisyon na gaganapin sa Philippine Arena sa Bulacan, Smart Araneta Coliseum sa Quezon City at SM Mall of Asia Arena sa Pasay City. Kami ang boses para sa pagbabago. Patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nakipagtulungan sa WHO sa paglunsad ng Immunization Summit 2023. PNP Task Force mangangasiwa sa seguridad ng FIBA World Cup. PBBM pinaghahandaan ng tulong sa mga Pilipinong apektado sa nagaganap na sunog sa Hawaii. DTI naglabas ng mga alternatibong solusyon hinggil sa issue sa presyo ng bigas. Polling places para sa mga botanteng biktima ng pananalasa ng bagyo inihahanda na. Rain or shine nakamit ang unang Jones Cup title. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga nagbabagang balita. Iminungkahi ang iba't ibang alternatibong solusyon ng Department of Trade and Industry o DTI hinggil sa issue ng patuloy na paglobo ng presyo ng bigas sa merkado. Kabilang sa mga solusyon ng DTI ay ang moderation consumption ng bigas at paghalo ng mais at bigas upang mapababa ang gastos dahil mas mura ang presyo ng mais kumpara sa bigas. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, sa ganitong paraan makakatulong ito upang mapababa ang gastusin at makakabuti pa ito sa kalusugan ng mamamayan. Sa kasalukuyan, pumapatak na sa 50 piso kada kilo ang bigas. Magpapatuloy ang botohan para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE, pati na sa mga botanteng biktima ng mga nakaraang kalamidad ayon sa Commissions on Elections o COMELEC. Ito ay matapos magsumite ang mga lokal na tanggapan ng COMELEC ng listahan ng mga kapalit na polling places ng mga nasirang lugar ng botohan sanhi ng pananalasa ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kahit magkaroon ng kalamidad o sakuna, hindi pagkakait sa mga botante ang kanilang karapatan na bumoto. Sa ilalim ng administration ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., binalaan nito ang mga rice hoarders at price manipulators na nangungunang magtaas ng presyo ng bigas bago ang panahon ng ani. Ayon sa Pangulo, ang gobyerno ay kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa pribadong sektor upang ang presyo at supply ng bigas na mabibili sa abot-kayang halaga ay makikita sa Kadiwa stores. Ipinahayag din ng Department of Agriculture na may mga nagbebenta ng bigas sa iba't ibang presyo na mabibili sa halagang 38 piso hanggang 40 piso bilang pinakamurang presyo, habang ang iba naman ay nasa 50 piso. Bunga nito, pinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry at Agriculture na mag-ugnay sa kada ahensya upang maresolbahan ang price manipulation. Kami ang boses para sa pagbabago. Patuloy na magdadala ng mga napapanahong balita. Ako si Jade Buhoy, tumutok sa pinakahuling ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nakipagtulungan sa WHO sa paglunsad ng Immunization Summit 2023. PNP Task Force mangangasiwa sa seguridad ng FIBA World Cup.
PBBM pinaghahandaan ng tulong sa mga Pilipinong apektado sa nagaganap na sunog sa Hawaii. DTI naglabas ng mga alternatibong solusyon hinggil sa issue sa presyo ng bigas. Polling places para sa mga botanteng biktima ng pananalasa ng bagyo inihahanda na. Rain or shine nakamit ang unang Jones Cup title. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse.